naman ang ating mga ang ating mga Econin fans. Talagang lagi ako may balita sa Econin kasi naman late na ako na-inform kasi hindi nga parang anong tawag natin dito doon in-embargo nila yung naging guesting na Janine Gutierrez at saka ni Jericho Rosales and some cast members ng Lavender Fields kagaya ni na China, yung mahaba ang baba, yung pinsan mo doon ni China something, tapos si Eric Nicolas at saka si Papa Bernard, anong tawag natin dito? Bernard, uy, tulungan mo ako. Si Bernard, talaga si Bernard Palangka. Oo, yun silang nag-guest doon na kinatuwa. At ang dami-dami mga natanggap ako mga text messages na sana Papa Ambet, Sir Ambet, sana ma-i-interview nyo yan. Ginagawa ko po, nagsisikap po ako na makontak sila, makausap, pero talagang hindi magtagpo-tagpo ang mga schedule na silang dalawa. Talagang siguro kahit sadyain mo, hindi, unless, di ba, alam mo naman ako, malakas ako kay Echo, no? Di ba? Anong tawag dito? Unless na talagang alam mo yon, pag pinuntahan ko sila ay talagang na corner ko at na hold up. Na corner mo at na hold up pa, ano. So anyway, ang saya nung naging laro, si Janine yung nanalo na although hindi niya nakuha yung 1 million, pero kakabiliban mo kasi 'di ba may additional doon, may additional na parang tanong na 5 tanong or 6 ba? 6 ba? Basta may additional na dapat 2%. Tama, additional. 5 tanong nga na out of the 5 tanong, 3 yung natinamaan ni na samantalang yung mga nakakasali doon or nakakarating doon para maglaro ng 1 million, swerte nang nakasagot ng 1 o 2. O, di ba? But anyway, yun ang tinutumbok ko kasi nga, kitang-kita mo yung reaction at base doon sa nakaabot sa ating mga tenga, talaga daw amazed itong si Echo sa talino nito ni Janine. Paano ko naman din ma-amaze? Ay, Ateneo, naman yan? Atenean yan, graduate sa Ateneo de Manila University. Talaga naman galing naman sa maayos na pamilya. At talagang pinag-aral talaga, ginawa talaga ni Lotlot at Ramon Christopher na ipamana sa mga anak nila na kailangan magtapos kayo ng mga pag-aaral if ever man gusto nilang sundan ang kanilang mga yapak sa showbiz. And nakita naman natin, di ba? At saka simple siya, cool siya pag sumasagot siya na akala mo hindi tama or what, pero biglang correct, mga ganon. Ang saya lang. And base sa mga body language and body movement, although yun na nga sabi in-embargo, na-shoot daw po yun, siguro mga 1 buwan na rin ang nakakaraan. So ibig sabihin, mas marami ng development or updates na sa Econin after that episode. Kasi doon pa lang makikita mo na lalo pa, alam mo naman si Luis, isang magaling na manunukso yan o tukso talaga yan. Yun na, sa mga spill niyang sinasabi, pangungumusta niya dito sa dalawa, alam mo na talagang may something going on or deeper relationship ng dalawa. Kaya doon sa mga nagtatanong, may mga ilang bashing pa ako nababasa sa Unbettable Channel na sinasabing matanda na si Jericho, 40 plus na, samantalang early 30s lang itong si Janine. Wala naman ako nakikitang diferensya kung sakasakali kasi ilang mga nag-asawa na, naghiwalay o mag-asawa o magkasintahan pa, makikita natin na halos kalahati na nga lang ng edad ang, alam mo yon, ang lalaki or ang babae. So hindi na issue yung may edad yung isa sa isa, di ba? And may mga nagsasabi pang hindi pa rin daw hiwalay. Sa mga matagal na pong hiwalay si Echo. Nung pa pong pandemic, na po sila ng kanilang asawa. Ang kanilang ninong pa nga po sa kasal na hindi ko na matanda ng pangalan, ang nag-anunsyo pa mismo nung naging resulta ng kanilang annulment. So, wala na. So, free as a bird na itong si Jericho. Although, si Echo nga, hindi naman niya dinideny na meron na siyang anak sa una, and eto nga yung si Santino na alam ko nag-birthday nung nakaraan, and maganda ang tawag natin dito, maganda ang
samahan nilang mag-ama. And naipapakilala din naman niya ito kay Janine. Kung paano si Janine din naman ay laging binibitbit din naman si Echo sa mga family gatherings nila. And sa panahon ngayon ako, hindi ko na ikukumpara sa panahon namin. Sa panahon kasi ngayon, pag ang isang lalaki or ang isang babae ay iniimbitahan sa mga private family gathering or occasions, ibig sabihin nun, more than friends na sila, lalo pat si lalaki ay nagpapahayag ng kanyang pagkagusto o yung kanyang pagnanais na maging karelasyon ang isang babae. So yun yung sa panahon ngayon, yun ang tinitingnan natin. Kasi kami nung araw, nung mga panahon namin ni na Dondon, pag kami inimbitahan ng kunwari ng aming nililigawan or kung kami nag-imbita sa aming nililigawan at sa isang okasyon na pampamilya at nag-beg off siya, ibig sabihin hindi siya interesado sa amin or hindi siya interesado na maging close sa pamilya namin. Yun yung kami nung araw Pero ngayon kasi nag-iba na rin yung molde ng courtship, nag-iba na rin yung molde ng kung paano makikipagrelasyon kasi nga ang dami na rin mga Gen Z, Millennials, Alpha Gen na mga kabataan ngayon or mga bagong sibol na mga sa henerasyon ngayon ng kung saan sobrang ang teknolohiya na ang pananaw na rin nila sa pag-live-in, pagsasama ay alam mo nag-evolve na rin. Pero ang pinagbabatayan kasi natin ng lahat dito ay yung pakikipagrelasyon mo sa isang tao na you are sincere, pinapakita mo through yung sinasabi nga nating yung love language at yung mga body expressions, kung hindi mo man ma-voice out or sabi ng very vocal ang nilalaman ng iyong emosyon, kahit papaano sa mga action ay nakikita. At so far naman so good, base na rin na sa mga kinikwento sa amin ng aming mga kaibigan at matatalik na mga close friends na ma-close din pareho kina Jericho at kay Janine. So far so good ang nangyayari. And hindi ito nakakahadlang sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga, sabi ko nga nung nakaraang episode, diba, sabi, parang hanggang November, ngayong November, since nakapagbangko na sila ng marami mga episodes for Lavender Fields, ngayong November yata may mga nakatakda po silang mga additional episodes na isushoot kasi tatakbo pa hanggang next year ang Lavender Fields or di ba? Hindi natin alam kung madudugtungan pa yan. Pero as of now, para sa mga Econin, para sa mga supporters ni Jericho at saka ni Janine Gutierrez, manatili tayong masaya kasi yun na, masayang-masaya ang ating mga masayang-masaya ang ating mga sinusuportahan, hinahangaan dahil yun lang talaga sinabi ko, hindi naman natin, wala namang pagkumpirma, pero yun na nga, sabi nga ni Luis, actions speak louder. Louder and louder. Yun na yun. Para masaya lang po tayong lahat kasi nakalimutan natin itong ibalita ng mga nakaraan. And as of now, ngayong papasok na po itong November, bilang kapwa Bicolano at Oragon din itong si Jericho, yung kanyang tiyo na minsan na naging bahagi rin ng aming mga transaksyon ng panahon. Ito rin yung tiyo niya at saka yung isa pa niyang tita, kapatid ng mama niya, na tumira kami or nagrenta kami nung mga time na nag-aaral pa kami sa UP. May paupahan sila. Nabalitaan natin na nag-organize sila ng mga pamilya nila dahil may dugong Bicol nga itong si Jericho, bukod dun sa mga effort na ginagawa dun sa mga para makatulong dun sa mga Typhoon Christine victims, may mga kamag-anak din sila doon na alam mo na may mga sinasabi na rin sa mga panahon na to na si Jericho mismo, kasi ang alam ko parang may koordinasyon dun sa Ako Bicol Party List itong si Echo, parang meron siyang isang kamag-anak na sa politika rin sa isang party ng Bicol, ng Albay, in Albay na hindi ko alam kung dapat ko bang i-anunsyo to, pero humingi naman ako ng permission na pwede kong banggitin, pahapyaw, kasi nga naman para naman sa mga kaibigan nating nabiktima po sa Bicol ng Bagyong Christine, at dahil na nga rin po sa effort, parang hindi yata pinaalam ni Jericho na
meron siyang ibinigay. Hindi ko na lang babanggitin kung magkano, pero nagpaabot ng napakalaking tulong ito si Jericho. Plus the fact na may posibilidad na pag passable na daw po yung mga kalsada, mga daan, dadalawin nila. Malay natin, baka maisama pa nila, maisama niya at maingganyo yung mga kasama niya sa Lavender Fields. Especially si Janine Gutierrez, na alam din naman natin na may puso rin naman sa mga ganyang bagay, mga ganyang asignatura, mga ganyang usapin, di ba? So, Tita Melody, binagit ka rin pa ang pangalan ni Melody, At saka si Mamang, alam niyo na po, ito po yung mga kaibigan namin na mga kaanak at kadugo po ni Jericho, na tawag dito, na merong isang politiko na parang tito ba or ninong ni Eco diyan sa Bicol na nakasal ngayon na nag-organisa ng parang concert or something. Ayan, inanunsyo ko na. Abangan na lang po natin yan, mga Econin fans. At for Jericho, saludo kami sa Yutugang kababayan. So, anumang tulong, alam mo, napakalaki yun. Nang nalaman ko yung halaga na ibinigay mo para sa mga kapwa natin, Uragon at mga Bicolano. Saludo lang talaga. Mabuhay. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. And congratulations sa inyo. At sa mga Econin fans, yes, magbunyi na po kayo at tumawa. Maraming salamat. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Palamat Nabus. Nagpapasalamat! Kakaloka, nagbigay na. Oh, naka-on pa ako.